prosper whatsoever, wheresoever you go. Verse 8. This book of the law shall not depart of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9. Have not I commanded you? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Lord God, once again, we just thank you, Lord, for the message of this afternoon. Father, thank you once again for your faithfulness that you are continually feeding us, because this is your promise, O Lord. And Lord, as we listen to your words for this afternoon, I pray, Father God, to enable us to be a doer of your word, not just a hearer, upang sa gayon, O Diyos, ay lalo pong maging mas makabuti ang aming pamumuhay bilang iyong tagasunod. At ito po aming dalangin sa iyo, dakilang Diyos naman, sa ngalan ng anak sa Jesus, na sa Espiritu Santo. Amen. So, ito ang ating mga pointers na tatalakayin ngayong hapon. So, punta tayo sa pointers natin, anak. Pakita natin. So, lessons in the life of Joshua. Okay, so pag-uusapan natin kung ano yung mga aral na matututunan natin sa buhay ni Joshua bilang itinalagang leader ng ating Diyos na buhay. And God's covenant to Joshua, Israel, and to us. Ayan. And pang third point natin, pag-usapan natin yung the effect of God's grace and His law. Okay. So, point 1. So, dito, ano ba ang matututunan natin na aral sa buhay ni Joshua? Okay. First mention ni Joshua is in Exodus chapter 17. Yan yung kung saan may bakbakan, merong bakbakan o labanan. At they are about the Israel together with Moses ay papasok na sila doon sa ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanilang promised land. At doon ay may eksena doon na kung saan nag-ispiya. Okay, itong si Joshua at itong kasama na dyan si Caleb. So, dito makikita natin itong si Joshua, isa siyang skilled warrior. Magaling siyang kawal ni Moses at the time. Doon nga sa Exodus 17:12, humanga sa kanya ang hari ng Amalekites sa galing niya na maghandle ng espada o ng tabak. Okay? At makikita natin na katangian pa nitong si Joshua, bukod na siya ay matapang, ay talagang very obedient. Masunurin siya sa Diyos. At kahit sa kanyang leader na si Moses, ay talaga namang masunurin siya. Dahil alam naman ni Joshua na itong si Moses ay ito'y lingkod ng Diyos. Kaya naman talagang obedient itong si Joshua. So, two things na makikita na natin. Si skillful itong si Joshua at yung kanyang skill ay ginagamit niya para kay God. Okay? At actually si Joshua later on sa chapter 24 ng Joshua 24, dumating pa yung point dyan na challenge niya yung mga kababayan niya. Ang sabi niya, kayo ay magpasya sa araw na ito kung sino ang inyong Diyos na paglilingkuran, sabi niya. Pero kami at ang aking sambahayan, ang aming pasya ay ang paglilingkuran namin ng aming Diyos na buhay. Okay, so makikita natin, na isang aral na makukuha natin kay Joshua ay yung anumang gift na meron sa kanya ay ginagamit niya ito para sa Diyos. Okay.
So one thing na makikita natin, remember, ang Diyos, alam natin na walang aksidente sa Diyos at lahat tayo ay binayaan ng kanya-kanyang gift and skill and talent o kakayahan. Kaya kung ano mang meron ka na makatangian, hindi po aksidente yan. Yan ay ibinigay po ng Diyos sa iyo. Okay? Kaya nga lamang po, marami po sa atin na ang ating katangian na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi natin nagagamit para sa karangalan ng Diyos. Pero itong si Joshua, nung nakakilala na siya sa Panginoon, ginamit niya yung husay niya sa pakikipaglaban para sa karangalan ng Diyos. Matanong ko po kayo, ano po ang mga katangian na ibinigay sa inyo ng Diyos? At next na question, saan po natin kaya ito nagagamit? Sino ang napaparangalan? Minsan nakakalungkot isipin, pero ito'y isang tunay na katotohanan. Ang mga hindi naniniwala sa Diyos, makita mo na kung sila ay magyabang kapag meron silang achievement. Wala ka man lang marinig na thank you Lord. O hindi puro sentro sa kanila, ang galing ko kasi, ang galing kong dumiskarte, kung hindi sa aking pagtataka, kung hindi sa aking pagpupuyat, kung hindi sa aking pag-iinsayo, hindi ko mararating kung ano ang meron ako. Ayan. Sa mga unbeliever yun. Pero tayo mga sumasampalataya na sa Diyos, alam naman natin, na lahat ng meron tayo, mga kapatid, ay galing po sa Diyos. Kaya yung salitang jealous God, ang ibig sabihin ng selos, yung dapat para sa'yo ay hindi naging sa'yo. Okay? Iba naman yung inggit. Yung inggit, wala siya nun. Pero ito jealous, kaya sabi ni God, I am a jealous God. Nagsiselos siya kapag himbis na siya ang parangalan mo, iba ang iyong pinaparangalan. Masaklap pa nito, para bagang walang kinalaman ng Diyos kung ano man ang position na meron, kung anong meron ka ngayon. Okay? So, ito ang isang makikita natin na aral kay Joshua. At makikita natin, mabuti na lamang pinapagamit ni Joshua ang kanyang sarili sa Diyos. Nakita mo ang nangyari. Sino bang nakakaalam na itong si Joshua later on ay pipiliin ng Diyos na humalili kay Moses? Walang nakakaalam yan. For the entire na pagtawag ng Diyos kay Moses, never na mention si Joshua. Pero ang ginawa lang kasi ni Joshua, ginamit niya kasi kung ano man yung ibinigay ng Diyos, nakatangian niya. Alam ko po, lahat tayo rito ay gusto natin magpagamit sa Diyos. Can you say amen? Amen. Tama ba yung tanong ko? Amen. Sino po rito ang gustong magpagamit sa Diyos? Amen. So, umpisahan mo ng saliksikin, gumawa ka ng checklist mo mamaya saan ka magaling. Number 1, magaling ako sa bagay na ito. Next question, nagamit ko ba kay Lord? Second, ito pangalawang katangian ko, kanino ko nagamit? Yan. So, mag-review tayo mamaya. At makikita po natin sa buhay ni Joshua, sa kanyang pagpapagamit sa Diyos, nakita naman natin kung paano pinagtagumpay ng Diyos itong si Joshua. Okay? So, meron siyang nagpinagamit niya yung gift niya o yung skill niya o yung talent niya at sinamahan niya ng pagiging mas tunurin sa Diyos. Ayan. So, dalawa na. Kailangan, bukod sa ikaw ay handang magpagamit, handa ka rin po dapat sumunod. May you say amen? Yan ang mahirap yung pangalawa. Yung handang sumunod. Pero makikita natin sa buhay ni Joshua po, kaya nga sabi sa first na talata natin, sa verses, ang sabi agad ng Diyos sa kanya, ikaw Joshua, pinili kita at pumalit ka kay Moses at sa pamamagitan mo,
daw ang gagamitin ko para ilid o dalahin ang bayang kong Israel sa promised land. Pero sa kanyang lakbayin na ito o haharapin na ito ni Moses, may sinabi si God na utos kay Joshua. Yung utos, sabi, be strong and be strong and of a good courage. So, dalawa. Maging matatag ka sa Tagalog, tama? Maging matatag at maging matabang. Puno. Bakit? Kasi gagamitin kita, Joshua. Tandaan po natin, nung tayo po ay sumampalataya sa Diyos, sumampalataya tayo kay Kristo Jesus, meron ding sinabi si Kristo sa atin. Ang sabi niya sa Acts 1:8, you will be my witnesses. Ngayon, hindi ka magiging epektibo na witness ng Panginoon kung wala kang courage and at di ka strong. Yan. Totoo yan. Paano ka mag-witness kung duwag ka? Amen? Paano mo sasabihin sa kapitbahay mo na hanggang ngayon nilalait pa rin yung pananampalataya mo? Hindi mo kasi masabi-sabi sa kanya ng may tapang kung paano kang nakakilala at paano kang sinasamahan, ginagabayan ng Diyos. Tama? Pangalawa, kailangan, asan na yun? Be strong and of good courage. Ano yun? Matapang, parang parehas pa yan tayo. Matapang at buong ang loob. Ha? Lakasan ng loob. Tapos magpakatatag. Yan. Natali ko rin. Ha? Pag sinabing magpakatatag, hindi ka dapat matakbuhin, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi yung napagalitan ka lang sa gawain, ayaw mo na. Nag-sermon lang si pastor, ha? Hindi ka naman kilala, hindi naman alam ginagawa mo sa buhay. Tinamaan ka ng message, ayaw ko nang matin ng church. Pinapatamaan ako ng pastor na yan. Dapat matatag ka bilang isang tinawag ng Diyos. Tanda po natin mga kapatid, politiko wala aksidente sa Diyos. Nung tinawag ka, nung pinili ka, alam na rin ng Diyos kung ano yung inilagay niyang katangian sa'yo. Kasi amen? Amen. Pag tinawag ka ng Diyos sa isang gawain, huwag kang matakot. Kaya nga sabi, be of good courage and be strong. Kasi kaya mo yan. Minsan, pinapatulan natin si Satanas, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Tinawag ka ng Diyos dyan, intentionally, at tandaan natin, walang aksidente sa Panginoon. Kasi may sabihin mo sa katabi mo, uy, wala daw aksidente kay Lord. Uy, wala daw aksidente. Hallelujah. So ano pa ang makikita natin na aral dito kay Joshua? Punta nga tayo anak doon sa may covenant. Punta muna tayo doon sa okay, dyan lang muna, friend. So, makikita pa natin sa buhay ni Joshua, talaga namang, nung sinabi sa kanya ng Diyos, na yung aral o yung utos na ibinigay ko kay Moses, na siyang iniuutos sa inyo, ay inyong dili-diliin ito. Ibig sabihin, i-meditate nyo ito day and night. Ibig sabihin, yung isa puso, isa gawa, isa buhay, itong mga utos ng Diyos na sabi niya kay Joshua. At makikita naman natin itong si Joshua, talaga naman pong in-embrace niya itong utos ng Diyos sa kanya. Talaga namang very dedicated siya sa mga aral ng Diyos, especially these 10 Commandments. Okay, nung sinabi dyan ng Diyos na sundin mo ang mga utos na
ibinigay ko kay Moses, of course yan yung 10 Commandments. There are 613 laws. Okay? Hahatiin mo yan, mas marami yung you shall love, ibig sabihin positive. I think isa naman, mas less yung I think 219 something, yung do not. Bisaya, pamanggit na do not buy. Okay. Pero yung sinasabi nito ng Diyos kay Joshua, yung 10 Commandments lang. Okay, yun yung sinasabing you should keep this law, meditate on this law, day and night. Ngayon, kung titignan natin kung paano isinabuhay ni Joshua itong utos na ito, talagang itinuturo niya ito sa mga kababayan niyang Israel, sa bayang Israel, sa Joshua chapter 8. Tingnan natin yung ginawa ni Joshua. No? Nagtayo si Joshua ng isang dambana sa bundok ng Ebal. Joshua chapter 8 ang binabasa ko, verse 30. Nagtayo si Joshua ng dambana sa isang bundok ng Ebal upang parangalan si Yahweh ang Diyos ng Israel. Mga batong tinapyas ng kasangkapang bakal ang ginamit niya sa dambana ayon sa tagubilin ni Moses at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng dambana iyon ay naglagay sila sa Diyos ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. Verse 32, sa puok na yaon, okay, sa harapan ng buong Israel. Listen, verse 32. Sa puok na yon, sa harapan ng buong Israel, ay iniukit ni Joshua sa mga bato ng dambana ang kautosang isinulat ni Moses. So, ang ginawa ni Joshua, dahil nga ang bilin ng Diyos sa kanya, meditate on this day and night. Tapos ito ay isa buhay, isa puso ninyo. Ginawa ni Joshua, na isinulat niya sa isang malaking bato. Upang sa gayon ay mabasa nila siya at ng bayang Israel. Kita mo si Joshua, no? Para lang ma-remind siya araw-araw. Lapunin niyo ako mula nung sa kagandahang loob ng Diyos nung ako ay naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lang sa kulungan, lagi na ako nagsusulat ng mga Word of God. Doon sa paligid ng selda ko noon, may mga istiga na nakadikit, puro Word of God. John 3:16, Matthew 26:28. This is the blood of the new covenant. Mga ganyan. At talaga namang minibidikit ko yung dininat hanggang sa nakatulog na ako. Word of God pa rin. What? Pag-isip ko, Word of God na naman. Bakit ko nilagay sa harapan ko para pagdilat ko Word of God agad? Sabihin nyo na, adik pa na si Pastor sa Word of God. Praise the Lord kung adik tayo. Adik tayo sa salita ng Panginoon. You say amen? Amen. Totoo po yun. Doon ngayon tinirahan ko sa kwarto, yung tinitira ni Exing ngayon, hanggang ngayon, may marka pa yung cabinet ko doon sa gilid. Sabi nga ni Ate Annie, ay simple na ako kasi si Alex kung ayos pero dito mga Word of God si Pastor yan, dito kasi sa dating nakatira. Yung kwarto ko dati doon, dito sa may puro sticker. Gumawa ko ng paraan kasi ayaw ng may-ari sulatan yung dingding. Ito sticker. There's a will, there's a way. There is amen. Pag nasabihan na ako ng sasakyan, pakinggan niyo po ako mabuti. Pila ng sasakyan, ang haba ng pila, bilangin ko, naku, mga 80 pa. Tapos ang bagal ng sasakyan, no problem, labas ko yung cellphone ko, yung tablet ko. Okay, memorize. Isaiah 53 yan. Who shall not name our report? Who shall not repeat? Bla. Ito yan. Hanggang doon matapos ang pila, nabuo ko ang Isaiah 53, verse 1 to 12. Kesa naman naghihintay ka ng pila, kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Mamaya tuloy, imbis na pauwi ka na biglang, ay, daanan ko pala muna si kumpare. Ako, nasingita ka tuloy ni Satanas. Totoo po yan. Bakit sinasabi ko sa inyo ito? Kasi yun ang bilin ng Diyos kay Joshua. What is the lesson that we will learn in the life of Joshua?
Joshua loved the Word of God. At mahal niyang salita ng Diyos, itinuturo niya sa bayang Israel. Kesa nga naman magsisisigaw si Joshua araw-araw kasi wala pang Bible doon. Oral lang. Ang sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos. Ang Diyos lang yung sambahin. Alam mo, ulit-ulitin kaya madiskarte si Joshua. Talagang matalino. Ginawa niya, sinulat niya sa bato. Para kadadaan nila doon, nakikita ng bayang Israel yung mga 10 utos. Ngayon, ay challenge yung mga kapatid. Gusto niyo bang maging addict sa salita ng Diyos? Gayahin niyo ako. Addict na addict sa salita ng Panginoon. Amen. Alam mo, pag diyan ka na addict, ang ganda na magiging takbo ng buhay mo. Peaceful ka. Totoo po yan. Amen. Sa mga estudyante, challenge sa inyo, alam ko, mahirap ang maging estudyante kasi may memorize mo kung saan pinatay si Jose Rizal. Sa Calamba, Laguna, anong oras? Hindi ko alam. Anong buwan? December. Okay, December ba? Bakit tumawa? Pero mga kapatid, kung magaling kayo mag-memorize ng history, dapat wag kayo yung papatayan na pagdating sa Word of God, wala kang na-memorize. May say amen. Totoo yan. Okay? Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Joshua, kung gagawin mo ito, balik tayo anak sa Joshua 1:7. Basahin natin. Sabi rito, only be strong, great to reduce the promise of serving you according to the law, which Moses my servant commanded you. Turn not from it, from the right or to the left, upag sa gayon, Tagalogin ko na lang huwag mong kaliligtaan ang mga utos na ibinigay ko kay Moses. Huwag kang babalik. Ibig sabihin nitong do not turn from right hand or to the left. Ibig sabihin yun, stick ka lang doon sa aral ng Diyos. Yun ang pangawakan mo. Focus ka lang doon. Tandaan po natin, the best ang salita ng Diyos. Psalms 18:30 sabi niya, the word of the Lord is perfect. Hindi niya kailangan ng second book para mag-match, mag-agree. Dapat priority mo, ang focus mo ay ang salita o ang aral ng Panginoon. Ngayon, minsan ang mga Kristiyano, listen guys, ito ang problema sa ating mga Kristiyano, binasa natin yung Biblia. May instruction tayong nabasa roon. Okay? Biglang may nagpayo sa yung isang kaibigan, medyo maganda rin yung payo. Medyo okay okay yung niya. Tsaka match sa hilig ko. Match sa lifestyle ko. Gusto ko yung payo niya. Pero sabi ng Biblia ito, ang problema sa atin, pinag-ahalo natin yung payo na wala sa Biblia, doon sa payo ng Biblia. Kaya ang labas mo, bumaling ka na sa kanan. O hindi kaya sa kaliwa ka bumaling. Ang sabi, huwag kang babaling sa kanan o kaliwa, diretso lang mo sa salita ng Diyos. Can we say amen? Bisa kasi yun ang problema Kaya ang nangyayari, hindi nagiging matino o maayos ang pamumuhay mo bilang Kristiyano. Pero ang sabi rito, kung diretso ka lang sa salita ng Diyos, ito ang pangako kay Joshua. Listen. Kahit saan ka pumunta, ikaw ay pagpapalain ko at ikaw ay magiging matagumpay. Okay, now the question mga kapatid. Actually this is a covenant. Ito bang covenant na ito, itong principle na ito na ibinigay ng Diyos, is it applicable to us today? Is itong mensahe na ito kay Joshua para po ba sa lahat ito? Well, two things, listen. Yung eksaktong mangyayari na blessing kay Joshua ay para lang kay Joshua dito. Okay? Pero yung utos na meditate
the Word of God, day and night, ay applicable pa rin sa ating lahat. Dahil ano ang greatest commandment, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 22, verse 26 and 29, this is the greatest commandment. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos ng buong puso kung hindi ka nag-meditate ng kanyang salita? Totoo ba yan? Yan. Kaya applicable pa rin. Kaya lang, ang kinaibahan po, particularly kay Joshua, ito ang pangako sa kanya. Kahit saan ka pupunta, pagpapalain kita, at pagtatagumpayin kita. Bakit? Kasi naging may bakbakan dito si Joshua. Okay? Physical land ang pinapangako ng Diyos dito. But to us today, pakita natin yung covenant. God's covenant na tayo. Ayan. Hindi siguro makita masyado, no? Pero dito, God's covenant to Joshua. So, dalawang klase. Merong tinatawag na, ayan, bilateral covenant and unilateral covenant. Okay, ano ang bilateral covenant? Ito yung dalawang party, nagkasundo, pero dalawa ang dapat tumupad para hindi ma-break yung covenant. Okay? Dito naman sa unilateral, dalawang parte nagkasundo, pero isa lang ang tutupad para hindi ma-break yung covenant. So dito, yung bilateral kay Joshua, ito, sabi ng Diyos kay Joshua, be courageous, be strong, and keep the law, and the bilateral covenant is, you will be prosperous, you will be victorious. Tinupad ng Diyos yan. Punta tayo sa Joshua. Okay. Punta tayo sa Joshua 21. Kasi nga, obedient si Joshua, kung ano yung inutos sa kanya, ginawa niya. Kaya naman sa Joshua 21, finally, sa verse 43, ibinigay nga ng Diyos sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya, nasakop nila ang buong lupain. Doon na sila nanirahan. Nagtamasa sila ng kapayapaan ayon sa ipinangako sa kanila ng Diyos. Hindi sila kailanman hindi sila nagapi kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtagumpay sila ng Diyos laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa kanyang bayang Israel. So dito, kay Joshua at sa bayang Israel, ang pangako is yung promised land. Physical land. Tinupad ng Diyos yan. Nasakop nila, finally, nakukup ba tawag doon? Nakuha nila yung promised land dahil tumupad naman si Joshua doon sa kasunduan. Okay? In Joshua chapter 7, yun lang yung first time na natalo slight ang Israel sa labanan. Doon for the first time, umabot ng halos I think 500 plus ang namatay sa kawal ni Joshua. Sa Joshua chapter 7. Kasi may nangyari doon, hindi si Joshua. Isa sa mga alagad ni Joshua, si Acab, hindi naging tapat doon sa bilateral covenant. May utos kasi ang Diyos sa Joshua chapter 6. May utos ang Diyos. Kapag kinupkup nyo na itong lugar na ito, sabi ganyan ng Diyos, wag na wag kayong kukuha o mangungupit. Wag kayong kukuha ng anuman doon na bagay. Dahil gusto ko sunugin lahat. Pero itong si Acab, nag-commit. May ninakaw. At dahil doon, napahamak. For the first time. Ano ang point, mga kapatid? Sa bilateral covenant, pag nakipagkasundo sa atin ng Diyos, oras na nag-break ka, may consequence. Hindi po biro ang makipagkasunduan sa Diyos. Dito, nung inahayag na ni Joshua, actually nirelay niya ito
sa Joshua 24, sumang-ayon pa ang bayang Israel eh. Opo, susunod kami sa inuutos ng Diyos. Susunod kami kung ano man ang kanyang ipinagagawa. So, nagkaroon ng kasunduan. Tanungin ko po kayo mga kapatid, sa inyong lakad dito sa mundong ito, may pangako ang Diyos sa atin. Meron siyang promises na makakamtan natin dito sa lupa. Ngayon ang tanong, na-break ba? Kung na-break, alam natin kung anong dahilan. Sumuway tayo sa covenant. Hindi sigat ang sumuway. Totoo yan. Pero, nakikita mo naman yung grace ng Diyos kay Joshua. Anong grace? Na dapat nagkaroon ng palpak, may sumuway. Pero sabi pa rin ng Diyos, kung babalik kayo sa akin, tatalikuran nyo yung pinagbalingan ninyo, yung ninakaw ninyo, isusurrender nyo sa akin, sabi ng Diyos, ipagpapatuloy ko naman ang aking promise sa inyo. So ano ang hindi na break? Bilateral ay unilateral, yung sabi ng Diyos kay Joshua, I will be with you wherever you go. Kahit may palpak na, andun pa rin ang Diyos. Gayon din tayo mga kapatid, kahit pumapalpak tayo, andyan pa rin ang Diyos kasama mo. Amen. Amen? Ang nawala lang, yung para sa'yo sana. Kaya minsan pumapalpak ang buhay natin because we break the bilateral covenant. Pero God is still faithful. Kaya yung kanta natin kanina, totoo yun. God is faithful. Kaya lang, wag naman na nating enjoyin yung consequences. Hindi po masaya yung consequences. Ano yung isang consequences? Papayag ka pa ba? Hintay mo pa bang maputol pang yung kamay? Papayag ka pa ba yung isang magandang mata mo ay maging kirat palang araw? Hindi po ako nananakot. May consequences kapag ikaw ay sumusuway. Huwag naman pong nawa mangyari. Amen? Amen. Ganun nangyari ito eh. Ang daming namatay. Dahil lang doon sa makulit na isa. Daming nadamay. Okay? So sa atin naman, iipunta mo anak. Ngayon pagdating sa atin, God covenant to us. Iba naman ang covenant sa ating mananampalataya ngayon kay Joshua at sa bayang Israel. Ito ang covenant sa atin ngayon. Ganon din. In the New Testament, pansinin po natin, how many times Jesus Christ, in the New Testament, paulit-ulit na sinasabi rin ito. At kanino niya sinasabi ito sa mga mananampalataya? Sabi rin ni Jesus, be courageous, be strong, di ba? Fear not, do not be troubled. Paulit-ulit sinasabi ni Jesus yan. For example, John 14:1. Dami yan, paulit-ulit. John 14:1, isang example. At lagi niya sinasabi ito sa mga mananampalataya. Sabi niya, John 14:1, anak. Opo. Anyways, ang sabi niya ron, okay lang anak, sabi doon ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. Do not be afraid. Palagi sinasabi ni Jesus yan sa mga mananampalataya. So makikita natin, parehas ang utos. Yung kay Joshua at sa atin ngayon, balik mo anak doon, sa bilateral covenant. Okay, sabi nito, God covenant to us. Ganun din, sinabi rin, kay Joshua, keep the law of Moses. Sa atin, ang ikikip natin alin? Keep the faith in Christ. In John 15, very famous yan, lalo na tayo mga nagbabasa talaga ng Biblia. May sabi si Jesus doon sa John chapter 15, if you abide in me, and in my words, anong sabi niya doon? Ask anything. Diba? Hindi ba yan ay isang sinasabing rewards? Okay.
Tapos sabi rito, ngayon ito ang kinaibahan. Kay Joshua, ang time nila noon, gera talaga, bakbakan, physical, patayan ko. Totoo yan. Physical na patayan. Yun na yung persecution noon. Kung ka naman nakikipag-gagawin, bigla ka nalang masipa sa likod. At aling sakit mo na. Sigurado, tinatamaan din sila doon. Kahit na baka may mga piklat-piklat sila dyan. Sugat-sugat, persecution, physical battle, bakbakan. Tapos ang tagumpay nila, ito na nga, ang pangako ng Diyos sa kanila, pagtatagumpayin ko kayo, I will make you prosperous. But now, we Christians, ito ang ating bilateral. Listen carefully. Today, sabi ni Jesus sa John chapter 16, sa ating mga manampalataya, yes, be strong, be courageous, sabi ni Jesus Christ, do not be afraid. Abide in me and abide in my words. Sabay tuktong ni Yesu Kristo, you will be persecuted. You will suffer as my follower. You will have rewards in heaven, and I will be with you till the end of time, or I will help you. Nakikets natin? Listen guys. Kasi po ngayon hindi physical battle, spiritual battle po. Nakuha? Kaya you will be persecuted. Listen, pansinin natin sa buhay Kristiyano. Even in the time of our Lord Jesus Christ, namamatay ang mga lingkod ng Diyos saan? Not by wrongdoing, but by doing good. Good things. Sa kanilang pagpaparangal sa Diyos, napapatay sila. Sa kanilang pagpaparangal sa Diyos, nabubugbog sila. Sa kanilang pagpaparangal sa Diyos, nawalan sila ng bahay. Sa kanilang pagpaparangal sa Diyos, naubos ang kaibigan nila. Totoo ba hindi? Kasi spiritual battle po tayo ngayon. At binili na yan ni Kristo, you will be persecuted, you will suffer as my follower. Pero, ito ang pinakamaganda. Balik tayo sa panahon ni Joshua. Si Joshua, yung unilateral na sinasabi ng Diyos, ibinigay sa kanila. Guaranteed, makakarating ka Joshua sa promised land. Kasi itinalaga ko na, ibibigay ko sa iyo ang pangakong lupa. Titira kayo doon, you will dwell. Actually, dito sa panahon ni Joshua, dito nangyari yung pagpaparte-parte. Ibinigay yung parte ni Judah, ibinigay yung parte ni Benjamin. Lahat sila nagkaroon ng parte. May sabi si Yesu Cristo sa John chapter 14, verse 2 to 3. Ipagahanda ko kayo ng tahanan doon sa langit. Babalik ako, sabi niya ganyan. Dahil bawat isa sa atin doon, may mga parte-parte na rin na tahanan sa langit. At ito po pa ang napakaganda. Ito yung picture ni Joshua and ni Jesus Christ. Si Joshua ginamit ng Diyos para ipagpatuloy yung pangako kay Moses na dadalhin sila sa promised land. Kasi si Moses hindi nakarating. Okay? Kaya itinupad ng Diyos through Joshua. Sa panahon natin ngayon, si Jesus ang katuparan na garantiya na tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos. Pwede pa tayong magpasalamat din. Thank you, Lord. Yun yung unilateral, mga kapatid. Yun yung pangako ng Panginoon. Pero habang nandito tayo katulad ni Joshua, bago tayo makarating sa langit, basahin natin ang Acts 14:22. Acts 14:22. Ayan. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith in Christ. Okay? And that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Take note. They will experience much tribulation before they will enter into the kingdom of God. Sino yun? Lahat ng mga
tunay na sumasampalataya kay Kristo, lahat ng isinuko niya ang buhay kay Kristo. Ang sabi, marami kang daranasin paghihirap sa mundong ito, pero garantisado, kapatid, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Say amen. Yun ang pinakamasarap. Alam mo, sa isang bakbakan, gera, sige, makakapagod, bakbak dito, bakbak doon, sige, hataw doon, hataw dito, at wala ka ng lakas para sa Panginoon. Laban dito, laban doon. Pero alam nyo na pinakamasarap sa lahat na karanasan ng isang mandirigma, mga kapatid, alam nyo kung ano? Yung uuwi na sila para magpahinga kasama ang kanyang amiga. Say amen. Magpapahinga rin tayo. And this time sa piling ng Diyos. Amen. In the kingdom of God. So, what do we learn from the life of Joshua? Tularan natin si Joshua. Laban lang tayo. Panghawakan natin yung mga bilin sa atin ng Diyos. Amen? Ano ba yung bilin? Be strong. Be courageous. Abide in me, abide in my words. Yes, di born again Christian. Itong kaiba ng mindset kay Joshua, physical lang. Talagang yumaman si Joshua. At ang bayang Israel, kaya nagkaroon sila ng kanya-kanyang lupa. Pero sa ating iba, ating mga Christian. Okay? Dahil spiritual battle, kaya spiritual din yung blessing. But listen to this. May pangako bilateral. Sa bakbakan ito, kapatid, ang sabi ni Kristo, hindi kita iiwan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasama mo lagi ang Diyos. Okay, sabihin mo, kasama mo lagi ang Diyos. Kasama mo lagi ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, kasama natin si God. Because God said it so, we can hold on to it kasi hindi sinungaling ng Diyos. In fact, kasama mo siya ngayon. Pag uwi mo mamaya, kasama mo pa rin siya. Pag kinutya ka ng kapitbahay mo, kasama mo ang Diyos. Amen. Kahit anong mangyari dito sa iyo, dito sa lupa, kasama mo ang Diyos. At dadalhin ka ng Diyos na yan doon sa kaharian, doon sa kingdom of God. At nakatalaga niya po yan. Amen! Amen. Okay, so third line. Third point. Third point. Point two. Okay, dito na. So, balik tayo. Sabi, keep the commandments. The commandments of Moses that I gave to him. Panghawakan mo to, sundin mo to, focus on it, and you will be prosperous, and you will be victorious, kahit sa kang pumaroon. Ngayon, sa atin, excuse me, may bagong utos sa atin, sa ating mga mananampalataya ngayon. Basahin natin ang John chapter 13, verse 32, kung hindi ako nagkakamali. John 13, 32. 32. Ayan. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Sabi ni Jesucristo, bagong utos ang aking ibinibigay sa inyo. At ito ang bagong utos. Pagmahalan kayo kung paanong kayo ay aking minahal. Okay, so dalawa yan. The greatest commandment, Matthew 22:39. Tignan natin yung connection na mga kapatid para maintindihan natin. Ano ba kasi ang kautusan na sinusunod natin ngayon? Yan. Yan ang point. Pastor, ano ba kasi yung kautusan na dapat namin masunod para naman makamtan namin yung pangako din dyan na hindi man maging perfect ang buhay natin, maging mas better as a Christian. Okay. Ano sinabi ko?
Sabi ba ako? That 34, Matthew 22, verse 39. Umpisa mo sa 37 to 39. Matthew 22. Ayan. Jesus said unto him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Okay? This is the first and great commandment. Sabi, ang pinakamalagang utos at pangunahin sa lahat ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yun ang greatest commandment. Next. And this is the second like unto it, you shall love your neighbor as yourself. Sa atin, ito yung utos mula kay Kristo. Sa panahon na Joshua, yung utos, pakita natin yung 10 commandment ulit. Sa panahon ni Joshua, ito. Yung sasabihin ng iba, ay, kaya pala mga born again, 2 lang ang utos sa kanila. At titignan natin mamaya. Okay, sabi rito, utos kila Joshua and the Israelites. Pakinggan niyo mabuti ha. Number 1, do not worship other gods. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Pangalawa, do not make any idols. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Next, third, do not misuse the name of God in vain. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, keep the Sabbath holy. Okay? Pang-lima, honor your father and mother. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not lie. Do not covet. Yan yung utos sa Israel. E ngayon, sa atin, ang sabi, next slide. Tignan nyo mga kapatid ha. Ito utos sa atin ngayon. Unang tablet. Love God with all your heart and your whole your soul and mind. Huwag mo na yan. Ano yung nakasulat dito kanina? 4 na utos. Puro tungkol sa loving God. Ano yun? Huwag ka sasamba sa ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Pangatlo, huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Puro sa Diyos yun. Pang-apat, huwag mong kaligtaan ang araw ng Sabat. Ibig sabihin yan yung pagtitipon. Sabi dyan, nagtalaga ang Diyos ng isang araw ng kapahingahan. Pahalagahan mo yung araw na yan. Kaya usually yung Sunday, talagang ibinibigay natin kay Lord yan. So, dito sa unang utos, sabi ni Jesus Christ, this is the first commandment. And it is the greatest commandment. Love God with all your heart. Sure not. Kasi kung mahal mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, garantisado, hindi ka sasamba sa ibang Diyos, hindi ka gagawa ng Diyos-Diyosan. Pangatlo, hindi mo gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At pang-apat, pahalagahan mo yung mga ganitong gawain. Kung mahal mo ang Diyos. Ngayon, pang-lima, sabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa. Ito yun, pumasok. Kasi yung dito, sa next part, sabi nito, love your neighbor as yourself. Puro tungkol sa iyong kapwa. Huwag mong papatayin ang iyong kapwa. Huwag mong nanakawan ang iyong kapwa. Huwag mong huwag mo siya i-chismis. Ayan. Andun lahat ito. Honor your father and your mother. Yan. Do not steal, do not lie, do not covet. Puro tungkol sa iyong kapwa. So una, tungkol sa Diyos. At pangalawa, tungkol sa iyong kapwa. Kaya sinabi ni Jesus, and this is the greatest commandment. Love God with all your heart, first part. And love your neighbor as yourself, second part. Amen? Kaya tayong mga born again Christian, wala tayong malaki, purihin ng Diyos.
Ito pa ang dagdag. Hindi natin dinadagdagan actually ang kautusan, pero ito, tingnan nyo. May sabi si Jesus pagdating dito. Balik tayo doon sa remember the Sabbath and keep it holy. Tingnan nyo ito. Balik mo doon. Yung sa tablet kanina. Okay. Sabi nga, remember the Sabbath and keep it holy. May eksena ngayon kay Jesus. Araw ng Sabbath. Okay? Andun yung mga Pariseo. Sabi nila, oh, bakit ka gumagawa sa araw ng pagsamba? Sabi nila kay Jesus. Hindi ba bawal yan dahil sabi sa utos? Ano? Pahalagahan mo itong araw na ito, yung araw ng pagsamba. Keep the Sabbath day holy. Ang sabi dito ni Jesus, nasusulat sa Matthew chapter 12 yan, mababasa niyo yan. Matthew chapter 12 sabi ni Jesus, verse 12 sabi niya. Basahin natin yung Matthew 12 kung di ako nakakamali. How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath day, sabi ni Jesus Christ. Ano ba ang tamang gawin sa araw ng pagsisimba? Di ba ang gumawa ng mabuti, ang sabi ni Jesus Christ? Ngayon, mabuti ba ang magligtas ng isang tao sa araw ng Sabat? Amen? So, hindi kasi naiintindihan ng mga Pariseo. Ito yung, kaya dito, nilinaw ni Kristo. Sabi niya, love. Listen, love. Alam mo, ang Diyos nagbibigay ng buhay. Ikaw bilang talagang tagasunod ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, sa araw ng Sabat, yes, mahalaga yan. Pero kung hihingi ng pagkakataon, dapat kang gumawa ng tama, ng mabuti. Hindi masama na ikaw ay magligtas o gumawa para sa kapakanan ng iyong kapwa sa araw ng Sabat. I don't want to be hypocritical in this. Listen guys, ang daming relihiyon ngayon, dinidiman lahat ng member, wag a-absent ng Sunday. Totoo hindi. Maging pagpakatotoo tayo rin. At pag hindi ka umaten ng Sunday, daming tanong sa'yo, ba't hindi ka umaten? Hirap tuloy mag-rason. Ano? Pero kailangan mong maging honest eh. Sabihin mo ang totoo. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Based on your conscience, based on your love to God. Kung ang ginagawa mo ay ikararangal ng Diyos, it's okay not to attend the church. Ayaw ko kayong maging religyoso. Gusto ko, mahalin niyo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Iba ang pagiging religyoso, sa mahal mo ang Diyos. Bakit hindi ka umatin ng church? Kasi meron akong itinakbo sa ospital noong araw ng linggo na yun. Kailangan niya ng tulong, pasensya na po, pastor. Ano kaya sagot ni pastor? Hay! Nako, magagalit sa iyo ang Diyos, hindi ka umatay ng church. Ano kaya? So, wisdom, mga kapatid. Yun. So, katulad ni Jesus, ano ba ang mas mahalaga? Kasi dito, sabi niya, sinampol niya pa yung mga Pariseo, kayo, sa araw ng pagsamba, tutuloy pa ba kayo sa simbahan kapag halimbawa yung isang tupa ninyo nahulog sa bagyo? Lalagpasan niyo lang ba yung tupa? Hindi. Ihinto kayo, ililigtas mo muna yung tupa, at kung may oras pa, saka ka pupunta ng church. Kasi amen. Amen. Totoo yan eh. Kaya, it's a reminder to us. Alam ko iba dito, medyo hindi ibang pastor, medyo kontra sa akin dito. Pero totoo yan. Kung ang ginagawa mo, nagtatrabaho ka, okay, tuition din na ng anak mo, o bayaran na ng bahay ninyo, malapit na. At ito ay nabubuting ng iyong pamilya. Unahin mo ang pamilya mo, kapatid. Yan ang payo ko sa iyo bilang pastor. Tandaan niya, alam ng Diyos ang puso mo. Pero, ito na. Alam ko, may magsot tao may pastor. Pero,
Tandaan po ninyo ito. Alam ng Diyos ang puso mo. Pwede ka makalusot kay pastor pero sa Diyos hindi. Alam niya kung nagrarason ka lang o tinatamad ka talagang pumatay ng church. Yes, amen? Yeah. Praise the Lord. So, ayan. Tandaan natin mga kapatid sa ating Panginoon. So, ano ang natutunan natin ngayong hapon? Makita natin. Hindi tayo magtapos. So, what we have learned today, like Joshua, sa kagandahang loob ng Diyos, lahat tayo nabigyan ng kanya-kanyang mga katangian at dapat gamitin natin ito para sa karangalan ng Diyos. So alam niyo yan kung ano yung mga meron na ibinigay sa inyo ng Diyos. Katangian, mga pagpapalang ibinigay sa inyo ng Diyos. Hindi na ako mag-mention ng name dito, but I admire some of our kapatiran dito, hindi lang dito, kahit sa ibang lugar, na talagang hindi nila nakakaligtaan na ipagamit yung kanilang gift na ibinigay sa kanila ng Diyos. Talagang ginagamit naman nila ito para sa karangalan nito. So we can get saved by obeying the law. Ito, nalagpasan natin ito. Tandaan natin, pagsunod sa kautusan, okay, hindi yan ang makapagliligtas sa atin. Tandaan natin, ang pagsunod sa kautusan sa ating mga Kristiyano today, ang pagsunod sa kautusan ay para mas maayos ang ating pamumuhay. Okay? Although nandiyan yung persecution, yung suffering, pero mas maayos ang iyong pamumuhay. Sabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 3, sabi niya doon, mas mainam na ikaw ay mapahirapan o mag-suffer dahil sa paggawa ng kabutihan kaysa ikaw ay maparusahan dahil sa paggawa ng masama. Ayan. So, kailangan ng wisdom dyan, mga kapatid. Okay? So, we obey the law, we keep the law, we love God with our heart, we love our neighbor, and then there's a promise to us. Mas magiging mas maayos ang pamumuhay natin bilang isang mananampalataya. Totoo naman yan eh. Totoo yan. Kahit obserbahan mo sa panahon natin ngayon, ang tao na talagang dedicated sa Panginoon, faithful sa Panginoon, mas maayos ang pamumuhay niya bilang Kristiyano. May mga ilang Kristiyano, totoo naman, masasabi natin, talaga namang nananampalataya. Hindi naman natin mahutulan yung kanilang pananampalataya dahil totoo naman talaga. Kaya nga lamang, they are living in a compromised life. Kaya tuloy, mas mahirap ang kalagayan nila. Hindi ko na kailangan mag-mention pero marami akong kilalang ganyan. Kristiyano, born again Christian, pero nakakalungkot ang takbo ng kanyang buhay kasi compromise talaga. Buti na lang meron yung grace ng Diyos. Next, always remember God's covenant for us. He will never leave us nor forsake us. Yan, yung sinasabing unilateral. Yung pangako ng Diyos na tutuparin niya na hindi nakabase sa ating mga gawa. Amen? So tayo manalangin.